Sa Australia, kapag ang isang makapangyarihang opisyal ay iniimbestigahan sa korupsyon, automatic, resign agad. Sa Pilipinas, press con, deny lahat, tapos nananatili pa rin sa pwesto. Masakit tanggapin, pero totoo. Sa Australia, ang accountability hindi lang salita, expectation siya. Isang state premier nag-resign agad nung araw na nalaman na may investigasyon. Isang police chief bumaba sa pwesto after ilang linggo pa lang dahil lang sa isang aligasyon. Isang mayor nag-resign agad nung binuksan ng corruption body ang kaso. Walang court verdict pero sapat na ang hiya at pressure. Bakit? Kasi kapag nawasak ang tiwala ng tao, minimum standard ang magbitiw. Pero sa Pilipinas, kahit bilyon na ang nawala, kahit exposed ng bogus ang project, kahit may investigation na, nananatili pa rin. Magdadrama, sasabihing inosente, pahahabain ang proseso ng ilang taon, at aasal na untouchable. Yung iba pa nga, tatakbo ulit sa eleksyon. Walang hiya. At ang pinakamasakit, parang wala lang sa tao. Move on agad. This isn't just about bad leaders. Sistema ito na nagre-reward ng pananahimik. Kultura na tolerant sa corruption. Bansang nasanay na sa ganyan talaga. Pero hindi dapat ganito. Sa ibang bansa, isang aligasyon pa lang, sapat para umaksyon. Dito sa atin, kahit sandamakmak na ebidensya, dedma hanggat tahimik ang tao. Ang totoo, hindi magmumula sa taas ang totoong pagbabago. Magsisimula lang yan kapag taumbayan mismo tumanggi sa normal na ang korupsyon. Kapag sinabi ng Pilipino, tama na. Karapat-dapat din tayo sa parehong level ng accountability gaya ng ibang bansa. Ito ang bansa natin, kinabukasan natin. Laban natin. Ano tingin mo? Gising Pilipinas.